uh, year 2004 nung nasimulan kong i-graph itong ating crested euphorbia. So heto at medyo malalaki na yung ating crested, and then yung ating mga iba-ibang klaseng variety ng ating euphorbia ay sinimulan kong itanim dito sa ating third flat, and then heto at yung ating na-graph ay malalaki na. So ngayon ay unti-unti kong binabawasan yung ating rootstock dito sa ating flat dahil ayan sobrang crowded na ng ating flat. So yan, at medyo matataas na din yung ibang rootstock natin dito. So last week ay unti-unti ko na silang tinanggal, and then yung ating mga tinanim sa PVC ay crowded na din. So ngayon ay sisimulan kong ayusin itong ating third flat dahil yung ating mga crested euphorbia ay ayan sobrang ano na sila, punong-puno na yung flat natin, and then tumataas din yung ating crested. So heto at ayan, naipit na siya dito sa ating PVC. So heto ay simulan ko ng bawasan yung ating mga halaman dito na area. So yan, at yung iba dito ay dahil sa sobrang taas, ayan, nilagyan ko na ng wire. Ayan, ito. Mabibigat na kasi yung ating grafted na euphorbia. So yan, heto at sila nung simulang nilipat natin sila dito ay yung iba naman ay ayan sila guys. So yung nasa terrace ay hindi sila masyadong lumaki dahil hindi sila palaging nabasa or naulanan. And then dito naman na area ay lagi silang nadiligan. So almost every day yung dilig dito sa ating mga plant dahil sa sobrang init ay mabilis pong mag-dry yung soil ng ating mga halaman. So heto at unti-unti kong bawasan yung ating mga euphorbia rootstock dito guys. So yan, at para meron akong ma-insert na ibang cactus din dito na area. So hindi naman, yung iba dito ay hindi naman kailangan. So tatanggalin ko na katulad nito. Ayan, and then yung ating mga mga na-graft dito ay malalaki na. So heto at dito na side, ayan, sobrang lalaki na nila, and then ayan, marami pang rootstock na naka-insert sa gilid. So yan yung aayusin ko, magbawas tayo ng rootstock dito na side kasi sobrang crowded na. Ayan, so yung iba dito ay hindi na maasikaso natin dahil sa sobrang dami na din ng ating mga cactus dito na area. Sa ating vertical wall naman ay naman sila na naayos na natin konti, and then ito yung ating hanging euphorbia ay matataas na. So ngayon ay unti-unti ko na silang pinapaganda kasi before na to sana sobra na stress or na dehydrate kasi hindi nga laging nadiligan dahil yung mga euphorbia natin pag na overwater kasi ay sila nagka-root rot. So hindi kailangan na laging diligan yung ating mga euphorbia kasi ang daming lang katas sa katawan, and then pag na overwater ay tuloy-tuloy po yung pagka-rot ng ating mga euphorbia. So yan, and then dahil dehydrated yung ating mga euphorbia ay ayan, nadiligan natin sila dito
ng straight mga 3 days para maano natin sila maayos. So yung ating mga cactus dito na side ay ayan, sobrang crowded na din. Kasi tinanggalan ko nga ng pops yung ating mga mother plant. And then yung ating aloes ay crowded na din. So yung gagawin ko dito ay magbabawas lang ako na ng ating aloes. Yung kaniyang pops sa baba ay sobrang dami na. So yan yung gagawin ko ngayon. Tatanggalan ko lang ng pops yung ating aloes para tumaas yung ating napakagandang aloe. And then heto yung ating ilagyan na wire na needle cactus. Ayan, sobrang taas na niya. So heto, at nilagyan ko ng paharang kasi delikado yung cactus na ito. Sobrang taas kasi or sobrang tinik ng nito nung kaniyang needle. So yan, at aayusin ko lang yung ating mga plant. Tinatanggalan ko na ng pops yung ating mga mother plant para lumaki yung ating mga mother plant dito na side. So ayan, aayusin ko lang itong ating pabakod. Ayan, so happy tayo dahil ayan, naayos na yung sinirang dito, semento. So yan, at na na siya, na ayos na. And then ayan, so maganda na tingnan yung ating dito, flat. So ito, at inaayos ko lang yung ating mga cactus dito na side kasi sobrang crowded. And then yung ibang echinopsis natin ay meron na akong naisip na paraan para magamit natin sila dahil sobrang dami na nating echinopsis dito na area. So heto, at aayusin ko lang yung ating pabakod kasi kailangan merong harang itong ating needle cactus kasi delikado to siya pag natamaan or na matamaan yung mga dito dadaan kasi sobrang tulis ng nito, needle, ng kaniyang tinik. So heto yung tatanggalan ko ng mga pops yung ating aloe para tumaas yung ating mother plant. So ayan, sobrang dami niyang simula nung natanggalan ko siya ng dahon sa ibaba ay nagsilabasan yung pops ng ating aloe. So ang gagawin ko ngayon ay bawasan ko yung pops ng ating aloe para makahinga naman ng maayos or maganda yung flow ng hangin dito na area. So yung ating mga cactus dito ay crowded na din. So yan, medyo lang naman, konti lang yung kukunin natin dito kasi ayan, crowded na yung ating dito, aloe. So yung ating mother plant ay matagal na siya dito na nakatanim. Siguro mga 3 to 4 years na siya dito na itanim ko. Pero ayan, hindi siya masyadong lumalaki kasi ayan, sobrang dami niyang pops. Ang gusto ko kasi dito sa ating mother plant ay gusto ko siya na tumaas para and then hintayin natin na makaproduce siya ng flowers kasi yung aloes natin ay meron siyang nagpa-flower to, and then gusto ko makita kung anong kulay ng flowers ng ating aloe hybrid. So hindi siya yung aloe hybrid na maliit lang. So ito ay malaki na aloe. So ganyan siya kalaki.
Ayan. Ganyan siya kalaki, and then ano to siya, parang tumataas siya na alo. So ganyan na siya kataas. Nung tinanggalan ko siya ng dahon dito sa baba, ayan, katulad nito, tinanggalan ko siya ng dahon. Ayan, dumami yung kanyang pops sa ano, sa baba. So ayan, at medyo ano na, maaliwalas. And then ang ano gagawin ko lang dyan sa may bakante ay lagyan na natin ng ano, cactus. So cactus yung itatanim ko dyan para hindi masyadong crowded yung area. So yan, at medyo ano, maganda tingnan, maaliwalas tingnan yung ating plant. So, ganyan lang, kukunin lang natin tong mga ano, pops ng ating echinopsis. So, ilipat natin dyan kasi madali lang naman magka-roots yung ating mga echinopsis. Ayan, and then pag medyo malalaki na sila ay pwede natin silang ilipat. Ayan, so, di ba maganda tingnan yung ating mga mother plant pag tinanggalan natin sila ng pops. Hindi masyadong anong tawag doon, kasi pag maraming pops yung ating mother plant ay ayan, nangayayat. Ayan, yung iba dito ay medyo okay na. So yan yung ating mga cactus dito na area, and din yung ating aloes. Ito hindi ko sure yung ID ng ating aloes, pero sobrang ganda nito guys. Parang ano siya, yung nakalimutan ko yung ano niya parang nakalimutan ko yung ID nito. So search natin ulit. So heto na yung ating mga cactus dito na area sa ating third flat vertical wall. So yan guys yung update sa ating mga cactus, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.